Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, ayan. Magandang gabi po sa inyong lahat, Pins, and we are live ngayon sa ating YouTube channel. Welcome back, no? Tagal-tagal ring oras na hindi po tayo nakakapag-live pero patuloy pa rin tayo sa mga mahalagang topic ngayon kasi yung una nating pag-uusapan ay itong ang patungkol dito ay itong ang budget ng presidente ng Pilipinas. Lusot kaagad sa Senado. Nakakatawa. Lusot kaagad, mababang pondo, di makakaapekto sa serbisyo ayon kay Bersamin. Mababang 10 billion, mababa rin para sa inyo. Hindi, ang pag-usapan natin dito, bakit kung si VP Sara, ang dami nyo pang tanong, gusto nyo pang gurgurin sa mga tanong ninyo si VP Sara, pero kung si Presidente Bongbong Marcos, approve kaagad? Ay nako, nagpapa-obvious lang kayo na sobrang bias ninyo. Di ba? Mamaya, pag-usapan natin yan. Pangalawa na ating pag-uusapan ay itong si Vice President Inday Sara Duterte, issue na naman ng Kamara dahil hindi na naman ito sumipot doon sa plenary debate para sa panukalang budget ng Office of the Vice President. Ano na naman, nangangati na naman ang ulo ng mga taga-kongresista. Hindi sila sinipot ni VP Sara. Ayaw ni VP Sara mag-answer ng mga tanong ninyo. Because at the end of the day, dalawang tao lang po ang nagko-control sa budget ng Pilipinas. So it's very useless. Di ba? Kung may problema kayo kay VP Sara sa budget, kasi yan naman talaga ang pakay ninyo, tatanungin ninyo sa confidential funds, tatanungin ninyo sa mga pera-pera na yan, na at the end of the day, ipamukha nyo sa taong bayan na siya ay magnanakaw, puta kayo doon sa korte, magsampa kayo ng kaso laban sa kanya. Okay? Bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay? Like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay. So, simulan natin itong si Presidente Bongbong Marcos, ang kanyang budget sa opisina ng presidente, lusot kaagad sa Senado. Lusot kaagad. Marami ang nagsasabi na bias na talaga, no? Dito ko na lang magkasabi na ang dami talagang sip-sip sa government officials. Sip-sip sila kasi takot sila dito sa administrasyon ni Marcos. Alam naman natin kung ano yung capable ng Marcos administration, 'di ba? Kung kokontra ka, pag initan ka, ano mangyayari sa iyo? 'Di ba? So, ibig sabihin dahil presidente siya, hawak niya lahat, takot sila, tinerminate kaagad ang hearing. Meaning to say, approve kaagad ang budget hearing. Pero kung si VP Sara, kung si VP Sara ang hearing, aabot pa yung isang buwan. Magtanong sila ng tanong para siraan. Di ba? Ganyan sila ka-unfair, ganyan sila ka-bias, ganyan sila ka-sip-sip. Ito, yung balita, magko-comment tayo. In the spirit of extending parliamentary courtesy to the head of a co-equal branch of the government, I move that we terminate the briefing on the proposal. Di ba? Huwag na tayong magbulahan. Si Jinggoy, tinulungan ito ni Marcos. Hindi siyempre magpasip-sip siya. Di ba? 2025 budget of the Office of the President and that it be deemed submitted to plenary. I so move. Alam nyo, sa Donmar TV News Channel, talagang ipamulat ko sa inyo itong channel na ito kung sino yung mga kandidatong hindi natin dapat iboto. At isa na ito, si Jinggoy. Huwag niyong iboto talaga nito. Kasi wala itong prinsipyo. Ayan, that's my opinion, Jinggoy, Wala kang prinsipyo. Yun ang sa akin. Madam Chair, I second the motion of our tandaan nyo kung sino yung nag-second demotion kaagad. Senate Pro Tem. Wala pang 10 minuto ay inaprubahan na rin sa pagdinig ng Senado. Pero sabi pa nga ni Marcoleta, ganyan na talaga. Kapag ang presidente at ang vice presidente ang budget ay i-hearing, normal yan na i-terminate kaagad in respect to the president and the vice president. Okay? Normal yan. So, para sa akin, tradisyon na yan
ng Senado at ang Kamara na talagang re-respetuhin ang budget ng Presidente at Vice President. Wala tayong problema dyan. Pero bakit si Presidente Bongbong Marcos lamang ang ginawa nyo niyan? Bakit si VP Sara hindi nyo sinali sa tradisyon? Bakit in-exclude ninyo? Bakit kailangan nyo siyang tanungin? Dahil ba kay Duterte siya? Dahil ba kay anak siya kay ni former President Duterte? So ang nakikita ng taong bayan dito, bias kayo. Kasi ginurgur nyo si VP Sara ng mga tanong, kung ano-anong mga tanong patungkol sa confidential funds, kung ano-anong mga tanong patungkol sa kanyang budget proposal. Kung fair kayo, kung hindi kayo nag-follow ng tradisyon sa ginawa ninyo ni VP Sara, dapat gawin rin nyo kay Bongbong Marcos yan para patas tayo. Diba? Pero hindi. Si VP Sara lang po. Sininggle out nyo si VP Sara. So hindi yun tama. Hindi tama na batuhan nyo ng mga questions na magmukhang may anomalya sa kanyang budget, pero yung kay Bongbong Marcos na mas malaki yung tanong ng taong bayan dyan sa flood control project na yan, na ipinagmayabang niya na malaki ang budget, pero ang nakikita natin, na baha yung ating mga kababayan. Yun ang dapat nyong imbestigahan. 1 billion a day. Yun ang dapat imbestigahan sa budget ni Bongbong Marcos. Bakit nakatutok kayo sa confidential funds ni VP Sara? Million lang yun. 100 million plus lang yun compared to the 1 billion a day. Ipinagmayabang nyo pa ang 11 days. 11 days, ginasta ni VP Sara 11 days. 100 million, 11 days, 125 ba yun? Million? Pero hindi nyo inimbestigahan ang 1 billion, 1.4 billion, correct me if I'm wrong, basta 1 billion plus a day ang budget dyan sa flood control. Mas dapat pa nga nating imbestigahan ang opisina ni, di ba? Bakit tayo nagmamayabang sa SONA? O nagsisinungaling ba talaga? Tapos ngayon, terminate ka agad. Kung i-terminate nyo kaagad dahil nire-respeto niyo si Bongbong Marcos, it's okay. Basta, ganun rin ang gagawin nyo kay VP Sara. I-terminate nyo rin ang mga hearing niya para patas tayo. Diba? Ganyan lang kasimple tayo mag-analyze. Pero pasok sa baga, tumpak yung ating analysis. Hindi kagaya ng mga Jarit dyan at si Mike Tae, wala. Diba? Hindi kayo ang hirap na nga nilang ipagtanggol ang kanilang mga manok Ang panukalang budget ng Office of the President para sa taong 2025. Sa budget presentation ni Executive Secretary Lucas Bersamin, inihayag nito na umaabot ng 10,506 million. Yan ang inabot ng budget of the... Ito yung budget ng Presidente ng Pilipinas, 10 billion. Terminate ka agad I-terminate ka agad yung hearing. Wala nang no more questions dahil nire-respeto ang Presidente. Correct, irespeto nyo. Pero yung kay VP Sara, na 4 billion, naging 733 million ba yun? I'm not so good in memorization sa mga numbers. Pero 700 million, letter M, million, 700 million na lang po ang budget ni VP Sara. Hindi ba kayo nahiya dyan? Presidente, 10 billion. Vice President, 700 million. Hindi ba kayo nahiya dyan? Tapos kung may baha, mas una pa yung Vice Presidente nakapunta sa kung sino yung tutulungan. Hindi ba kayo nahiya dyan? Tapos ang dami nyo pang question sa Vice Presidente? Samantalang, wala kayong question sa flood control project na palpak, sablay, nagsasuffer yung taong bayan? Tingnan nyo ang difference. Kung gaano kayo kabayas dyan, legislative branch. Sige nga. Si Naida Del Rosario, hindi pa po pwede makipag-jacket kasi nasira pa yung YouTube channel ko. Di ba? Nakakahiya po ito. 10 billion, Presidente. Ang Vice President, 700 million lang. 210,000 pesos ang proposed 2025 budget ng tanggapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mas mababa ito ng 1.88% kaysa sa budget para sa fiscal year 2024. We believe Mababa raw yung budget pero 10 billion pa rin yung 2024. Ngayong 2025, 10 billion pa rin. that the amount will be enough for the President to meet the exacting demands of being the head of state and of government, the chief architect of Philippine foreign policy, and the Tama yung sinabi ni VP Sara. Never again. Commander-in-Chief. Despite the reduction in the budget being proposed, rest assured, Your Honors, that the same will not affect the delivery of services of the President to our people.
Sa kabila ng budget adjustment, tiniyak din ni Bersamin na kabilang pa rin sa pondo ang mga aktibidad ng Pangulo sa loob at labas ng bansa. Partikular na mga gastusin sa pagbisita ni PBBM sa ibang bansa bilang pagtugon sa imbitasyon ng foreign leaders. Maging ang pagsasakatuparan ng diplomatikong inisyatibo na nagbubunga ng mga pamumuhunan at paglilikha ng mga trabaho bilang suporta sa pagbawi ng ekonomiya ng bansa mula sa COVID-19 pandemic. Bukod pa rito ang budget para sa infrastruktura sa pagsasaayos ng Palace Complex na naantala dahil sa pandemya. Mindful of the need to fulfill the President's constitutional mandate with less financial requirement in support of the Bagong Pilipinas brand of governance, this Nasusuka akong sa word na yan, Bagong Pilipinas. Huwag nyo nang banggitin yung Bagong Pilipinas na yan. Nasusuka kami, sir. presidential activities will, however, be conducted and held prudently and economically. Bago tuluyang natapos ang naturang budget hearing ay kinilala at nagpahayag ng pasasalamat si Committee Chairperson Senator Grace Poe sa ilang hakbang ng opisina ng Pangulo, partikular na ang ilang ahensya sa ilalim nito. There's certain agencies under them like the PAOCC that has actually helped in the anti-crime initiatives, particularly with the POGO issue, and also now that the creation of the President has created the new presidential. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman